Reklamo ang mga kandidato pati mga supporter nilang magsasagawa ng discrimination, bullying at labeling, kabilang na ang red tagging ngayong election period. Election offense ang mga yan batay sa bagong resolusyon ng COMELEC. At nakatutok si Sandra Aguinaldo. Sa isang resolusyon, ipinagbawal ng Commission on Elections o COMELEC sa kabuuan ng election period ang bullying kaugnay sa HIV status, discrimination at iba pang gender-based harassment, discrimination sa may kapansanan, labeling at iba pa. Bawal din ang labeling kung saan pasok ang red tagging o pag-aakusa sa isang tao o grupo na aktivista sila o subversibo, pati pag-akusa sa kanilang terorista o kabilang sa kriminal na grupo kahit walang ebidensya. Saklaw nito, hindi lang ang pahayag na ginawa ng personal, pati sa radyo, TV, online, publication at iba pa. Hindi po dahilan ang kampanya upang bastusan o bastusin ang ilang grupo, ang ilang sektor, lalo na yung miyembro ng vulnerable sector. Bukod sa kandidato, pati supporters nila na gagawa ng mga yan, maaaring maharap sa election offense. Mainam kung may complainant at makatutulong kung may ebidensya gaya ng video. Hindi kami mag-aatubili na mag-file ng kaso at ipa-disqualify yung magba-violate. Ayon sa COMELEC, nung tinatalakay pa lang ang resolusyon, 2 sulat na ng pagkontra rito ang natanggap ng COMELEC mula sa isang ahensya ng gobyerno. Hindi pinangalanan ang ahensya, pero pakiramdam ng mga taga-COMELEC sa sulat. Kami mismo parang kami ang nare-red tag dito. Di ba? Nasa pamahalan tayo pare-parehas, and take note, we are a constitutional body. Maa-abolish sila, hindi kami. Don't ever challenge the power of the commission. Hindi naman kami basta lang kinreate ng isang executive order. Para naman sa maayos na pagboto ng senior citizens, person deprived of liberty at Pinoy sa abroad, makakatuwang ng COMELEC ang National Commission of Senior Citizens, Parole and Probation Administration at Department of Foreign Affairs. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras.